Hello Pisces, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So Pisces, first card, we have the Five of Swords. Si Five of Swords, pwedeng nagkaroon ka dito ng argument, no? Pupuwede nagkaroon ka dito ng kaaway, kasagutan, merong hindi kayo pagkakaintindihan ng kung sino man dito, Pisces. So, possible yon. Or, pupuwedeng conflict ito, internal conflict. No? Pupuwedeng hindi conflict with another person, pero maaring internal conflict. No? Maaring yung isip mo, meron kang iniisip pero hindi mo yon magawa-gawa kasi pupuwedeng hindi approved ng puso mo. Hindi gusto ng dibdib mo yon, no? Pupuwedeng may gano'n. Kaya pupuwedeng internal conflict ang ganap ng iba sa inyo diyan. So, what else? Pupuwedeng conflict with another person or a group of people ang nangyayari dito, Pisces, no? We have the Seven of Wands, which is pwedeng merong mga tao dito na they're trying to take you down. They're trying to do something para siraan ka, para pabagsakin ka, para i-intimidatein ka. You know, pwedeng may nakaaway ka or merong galit sa'yo, 'di ba? Merong naiinggit sa'yo, mga ganon. Kasi 'di ba, pag ang tao naiinggit, nakakapag-isip ng hindi mabuti out of inggit, 'di ba? Gustong may umaandar yung tinutubuan sila ng crab mentality, 'di ba? Kung may mga taong naiinggit. Kaya po pwedeng siguro maganda yung ano mo, maganda yung posisyon mo sa trabaho, maganda ang kalagayan mo sa buhay, maaari nakakaangat-angat ka sa mga taong ito kaya gusto ka nilang maging ka-level lang or gusto ka nilang pababain dyan sa kinatatayuan mo, pwedeng gano'n. But you are aware of it, no? Maaaring ang iba sa inyo, Pisces, na may ganitong sitwasyon is aware of what is happening. Kaya nga naka-defensive mode ka na. 'Di ba? Ito yung wands na to sa baba, nagpo-point sa'yo. Ito yung mga tao na naiinggit sa'yo, naiinis sa'yo, nagagalit sa'yo. 'Di ba? Tas ito ka sa taas ng burol, nasa mas mataas ka kaysa sa kanila. Kaya po puwedeng naiinis talaga siya sa'yo kasi maaaring nagtagumpay ka na, 'di ba? Tapos sila napag-iwanan kaya sila naiinis sa'yo. But you are on the defensive mode, 'no? So that's good na at least 'di ba, kahit papaano alam mo na kung ano ang gagawin mo dito just in case na mag-escalate yung kung ano man ang ginagawa nila, 'di ba? So, yun, just stand your ground for now. Okay? Tama yan. Huwag ka munang susugod. Mag-observe ka lang. Magmatsyag. No? Magmatsyag ka lang. Be observant. At wala ka pang kailangan gawin. No? Wala ka pang kailangan gawin dito. So, just, ang tawag dito, maging ano ka lang, maging mapag-observe ka din, maging mapagmatsyag ka lang din. Okay? At what else? We have the Five of Pentacles. Si Five of Pentacles, ano to maaaring ang iba sa inyo dito is having a difficulty pagdating sa pera. O pwedeng may mga financial obligations kayo na hindi ninyo matugunan pa sa ngayon because maaaring you don't have enough money yet, pwedeng ganon, or baka may iba kang priority, kaya hindi mo matugunan yung kailangang tugunan. Yung mga ganon ba, no, Pisces? O pwedeng may ganong ganap. Possible din na ang iba sa inyo rito baka parang feeling niyo mag-isa lang kayo. Feeling niyo wala kayong kasangga, wala kayong katulong, no? Wala kayong matatakbuhan. So, pwedeng may ganong ganap ang iba sa inyo rito. But, yeah, don't worry, don't lose hope, no? Kung nakikita ninyo yung bintana, this represents bintana ng church, and yung mga pentacles na maliwanag na yan, that represents love and that represents hope. Paalala iyan sa iyo na kung ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, huwag kang mawala ng pag-asa.
Okay? Instead, buhayin mo yung hope at pananampalataya mo, paniniwala mo sa plano ng universe, paniniwala mo sa divine na hindi ka nito papabayaan. Ano? Na natural lang na paminsan-minsan nagkakaroon tayo ng mga problema, nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, but that doesn't necessarily mean na susuko ka na. Because that is part of life. That is part of your journey. May matututunan ka dyan. May kailangan kang matutunan. May kailangan kang ma-realize. Kaya nangyayari ang mga bagay na yan. Okay? But that doesn't mean na susuko ka na. Kaya buhayin mo yung hope sa puso mo. And remember that hindi ka nag-iisa. There are people around you na you can reach out to at pwede mong hingian ng tulong, hingian mo ng suporta, hingian mo ng ng tulong, in any way, shape, or form. Okay? Always remember na you're not alone. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. So, we have the birds. Ayan. So, merong brief sorrow, nervous excitement, temporary misunderstandings. Parang merong roller coaster, no, na pakiramdam ang pwedeng ma-feel ninyo around this time. Maaring may kinalaman yan sa communication, maaring may kinalaman yan sa pwedeng merong maaring meron nga kayong hindi pagkakaintindihan with another person dito at could be related to this. Kaya yung parang yung brief sorrow na ito, parang siguro out of frustration, 'di ba? Or frustration or parang disappointment, no, na mararamdaman ninyo with these people. Kasi maaari yung mga taong ito na medyo hindi ninyo nakakasundo sa ngayon, or yung mga taong nalalaman ninyong siguro they're trying to take you down, 'di ba? Maaring meron kang emotional investment sa mga taong ito. Maaring minahal mo din ang mga taong ito, tinuring mong mga kaibigan, tinuring mong mga um, mahalaga sa'yo. Pasensya na, nag-brown out, saglit lang po. Ayun, bumalik na din. Pasensya na. So, yun, kaya siguro ang iba sa inyo merong lungkot, nagdadamdam ang iba sa inyo because of that. Baka hindi ninyo matanggap siguro na yung mga taong ito pinahalagahan mo minsan, 'di ba? As in, maaring yun nga, minahal mo sila, tinuring mong mga mahal ninyo sa buhay, pero despite that, 'di ba? Ito yung ginagawa nila sa iyo. No, sinisiraan ka, kinokontra ka, or kung ano man. So kaya maaring ganon. Pero lahat naman ng sitwasyon ay temporary lang. So, always remember that. Kaya, mas maganda pa rin na kahit may mga hindi tayo pagkakaintindihan with some people, lalo-lalo na kung mahalaga din kahit papaano sa buhay mo yung mga taong ito. Sometimes maganda pa rin na kumbaga, wag mong totally sirain, no, yung inyong relationship. Do not burn bridges, kumbaga. Kasi you never know, 'di ba? Nag-iiba din ang panahon. Nag-iiba yung takbo ng isip natin, nag-iiba yung damdamin natin, 'di ba? Kaya po pwede rin na at some point, 'di ba, magkakaunawaan pa rin kayo, magkakausap pa rin kayo, magkakapatawaran, yung mga gano'n. At pupuwedeng bumalik pa rin, no, sa dati, no, ang inyong relasyon sa mga taong ito. Kaya ano lang, siguro maybe you just need time, you just need space, 'di ba? Para na magkaroon ng realizations din kayo, no? At maaring one day, 'di ba, matapos na yung humupa na yung mga nararamdaman ninyong tension or 'di ba, galit, ganyan. So, magiging maayos din ang lahat, no? So, we have the stork. Ayan. So, may new beginning. Merong pagbabago sa mga sitwasyon ninyo.
Pisces. So, hopefully, this is for the good, diba? At kung tayo ang gagawa ng paraan para mabago ang ating sitwasyon, syempre, ang gagawin nating pagbabago is for the better, diba? Kaya, let's hope, no, na kung ano man yung pinaplano ninyo ditong gawin, it's really going to come to fruition na magiging maganda at maayos talaga ang galawan ng lahat, 'di ba? Yung gano'n. Pupuwede rin na meron ditong travel na gagawin ng iba sa inyo. Pupuwedeng meron ditong, um, relocation. Pupuwedeng meron ditong magcha-change ng place of residence. Merong mangingibang bayan, mangingibang bansa. Pupuwedeng merong magbabago ng tirahan, maglilipat bahay, maglilipat opisina, employer, mga gano'n. So, there could be a lot of movement, no? So what else? We have had a house. Wow, I love this. Napakaganda nito. So maaari nga, speaking of moving and relocation, moving house. So pwede nga na ang iba sa inyo talaga magkakaroon ng bagong bahay. So baka kayo ay maglilipat bahay na. Pwedeng yan ay magmo-move in na kayo sa sarili ninyong pinagawang bahay. Maaring nagpa-build kayo ng bagong bahay. Maaring siguro nakabili na kayo ng sarili ninyong bahay, pupuwedeng, maglilipat kayo ng, apartment, maglilipat kayo ng condo, so mga gano'n ba. So, possible yon. And, maaaring na ang iba sa inyo dito, you just want to be spending time, no, at home. Maaaring ang iba sa inyo mas pipiliin ninyo ngayon na maging homebody muna, 'di ba, para doon sa mga bagong lipat, 'no. So, siguro you will be spending more time sa bago ninyong tirahan sa ngayon, 'no. Maaaring i-enjoy ninyo, ise-savor ninyo yung bagong environment na 'yan. So, that's really beautiful. This is also, pupuwede rin na merong mag-a-acquire sa inyo dito ng panibagong property talaga, not necessarily bahay, but siguro merong nakabili ng building, nakabili ng lupa, ganyan ano, palayan, nyugan, or kung ano pa mang klaseng property. So, yun, may acquisition. Possible din na ang iba sa inyo dito magkakaroon talaga kayo ng prosperity, ng abundance, may financial blessings, and financial successes siguro na makakamit kayo kaya magiging prosperous and abundant kayo at this time. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.